Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng PBBM, Orders Continuous Rescue and Relief Ops in Typhoon Hit Areas. Yan. Sa pananalasa ng Super Typhoon Christine sa ilang areas sa ating bansa mula Mindanao at Visayas at Luzon, ay nakapinsala ito ng lubos sa mga ari-arian at negosyo at agrikultura at maging buhay. Gayunman, ang ating pamalaang Marcos ay nakantabay dito upang maisalba at mabigyan ng kaukulang proteksyon at pagtulong sa mga nasalantang lugar. Yan. So yun yung ating tinunghayang topic ngayon o issue ngayon, kung saan ay nais ang ating Pangulong Marcos na patuloy na magsagawa ng pagtulong at rescue operation yung ating pamahalaan regarding to sa nakarang pananalasa ng bagyong Christine mula noong Miyerkules. So hanggang ngayon ay marami pang nasa evacuation center at mga nawawala na dapat na maisalba, na dapat matulungan. So yan. So patuloy yung kautusan ng ating Pangulong Marcos na masagip at mabigyan ng relief ang mga areas na nasalanta. Ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at opisina, maging kongreso, etc. ay hindi nag-aatubiling tumulong sa mga nasalanta. So ang mga pribadong sektor ay tumulong din na magatid ng relief, etc. Patuloy yung ating pamahalaan doon sa relief operation, maging yung pribadong sektor ay tumulong na rin. So yun, kung kayo ay may mabuting kalooban, kayo ay makisa doon sa ating pamahalaan at ibang pribadong sektor na makatulong doon sa ating mga kababayan nasalanta nitong bagyo na ito. At ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito na pananalasa ng bagyong Christine ay ating sinusuportahan ang kakibat ang ating dalangin sa patuloy na pagtulong at pagsagip ng ating pamahalaan Marcos para sa ating mga kababayang nasalanta. Naway ang ating pamahalaan ay lubos na kumilos para dito at maging pribadong sektor ay huwag magsawa sa paggawa ng mabuti sa kanilang tulong at makatulong pa. So, ating sinusuportahan kakibat ng ating dalangin sa ating pamahalaan na sila ay gabayan doon sa kanilang pagtulong at paglilingkod sa bayan o pamamahala nila at maging yung pribadong sektor. So sila ay protektahan at gabayan din ng pamahalaan sa ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta. Sana sila ay magliligtas din habang natin nila yung tulong at kanilang patuloy na tinutulungan itong ating mga kababayan na ito. So may ting na ibinigay ng ating pamahalaan yung karapatang pantao ng mga kababayan natin na sinalanta. So handa at ikut naman ang ating pamahalaan responding in calamity or disaster from typhoon, kagaya nitong pananalasa ni Christine. Gayunman ay hindi pa rin maiwasan na may mabigat ang sinapit na ilan nating mga kababayan na sinawing palad o mayroong mga namatay at saka na-disgrasya sa sakunang ito. So, nakikiramay tayo sa mga nabiktimang ito at naway bigyan ng Panginoon Diyos ng katatagan at mabuting kalooban ng mga naiiwan nila at makaahon at ang espiritu ng mga yumaong ito ay kanyang tanggapin sa kalangitan. So, yan natin dalangin doon sa mga nasalantang ito na mga namatay at yung mga naiiwan niya. So sana bigyan ng katatagan ng Panginoon Diyos yung mga na-devastate, yung mga namatayan at tanggapin
din sana ng Panginoon Diyos yung mga nilang mga kaluluwa at yung mga naiwan ng biglang katatagan at makaahon, makarecover. So, yun. So, gabayan siya sa unti-unti niyang pag-recover dito at hindi siya mawala ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, yung mga nasalanta. Sapagkat itong mga bagay ito ay hindi na bago sa ating na pagsubok ng kalikasan na nararanasan natin. Kaya kaya tayo ay mananampalataya sa ating pamumuhay upang sa tuwing darating ang mga ganitong klase ng mga sakuna, tayo ay gabayan ng ating manlalapang Diyos. At naway huwag mawala ng pananalig at pag-asa ang mga nasalanta mula sa mabibigat yung sinapit na halos buong pamilya nawala. So panitilihin ng lahat ng Pilipino ang ating pananalig, lalo na nararanasan ng basang ito at laging pagugupit ng mga bagyo. So ang ating pananalig ang laging magliligtas sa ating buhay sa anumang oras ng kagipitan at magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa ganitong pangyayari sa ating buhay. Yan. So magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa mga nangyayaring ito ng mga sakit na sa mga nanampalataya o hindi. Yan, tayo manampalataya na lubos. Yan. Kung huwag kayo manampalataya na kung iniisip nyo kayo ay nanampalataya, bakit nangyari pa yon? So tayo magkaroon ng malaking pananampalataya upang lubusan natin maunawaan kung bakit nangyari yun sa pamilya. But kung ating isipin, lahat naman ay nabibiktima doon sa mga bagyo na ito at ito ay naging pagsubok. Kung malalim yung pagsubok na nangyari sa inyo ay tayo ay magkaroon ng katatagan ng pananampalataya. Huwag tayo mawala ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Maraming yan. So unawain natin ang lubos ang mabuting balita upang tayo ay makaharap sa ganitong klase ng mga sakuna at hindi tayo mawala ng pag-asa at pananampalataya. So we pray na makapaglingkod ng lubos ang pamahalaan sa lahat ng areas at mga taong nasalanta. Naway bigyan pa ng Panginoong Diyos ang pamahalaan ng lubos na kakayanan para sa pagharap at paglingkuran ang ganitong hagupit ng tadhana at mapamahalaanan nila nito ng lubos ang at mapamahalan nito ng lubos ang ating o mapamahalaan ng lubos ng pamahalaan nito. So yun, sana yung dalangin din natin yung ating pamahalaan, gabayan ng lubos ito ng ating manala Panginoon Diyos na ito ay makapamahalaan ng lubos, mapaglingkuran nila yung sambayanan sa ganitong klase ng mga pagsubok na mayroong sakuna na nangyayari, lalong-lalo na ito ay pagkakamali ng mga tao. Yung marami may ambag na sa pagkakamali ng mga tao, yung mga sakunang malalakas. Bagamat alam natin na mayroong sakuna. So ito ay pinalalakas pa noong pagkakamali nating lahat o ng mga taong hindi namumuhay na maayos para makapag-ambag ng global warming kung lumakas yung mga bagyo na yan at mga partikular na ating pagkakamali sa ating buhay, kaya tayo ay maaaring naging vulnerable dito sa mga bagay na ito. So kaya tayo dapat ay magkaisa from the government at yung mga tao para pagka ganitong mga bagay maharap natin. So makita naman natin sa ating mga sarili kung tayo ay mayroong pagkakamali at iba't iba mga bagay kung bakit nangyari. Gayunman ay dapat ay huwag natin kalilimutan ang pananampalataya natin. So sa ibang bansa naman ay sinusuportahan natin si DBM. Sa ibang banda naman ay sinusuportahan natin si DBM Secretary Pangandaman sa kanyang panukala na ilagak ang unprogrammed fund dito sa gagamitin para matulungan yung nasalanta ng Typhoon Christine. So hindi lamang yan, pag-isipan ng ating budget secretary na lubos ang iba't ibang pondo na mapapagkunan para ilagak dito sa funding para matulungan ang mga nasalanta sa iba't ibang kalagayan at restoration, etc. Suporta natin si Secretary ng BBM Pangandaman, Amena Pangandaman, na doon sa kanyang kung paano kukunin yung budget dito sa nangyaring Christine, pananalasa ng Christine. So yung program funds, sa bagay wala nang paglalagakan yun, so dapat ilagay na ron kung gaano, kung bilyon-bilyon pa man yan,
ibigay na raw para matulungan yung mga tao at hanggang doon sa recovery nila. At yung mga kailangan syempre nung ating mga ahensya na naglilingkod, syempre kailangan bigyan mo ng full support yun para makapagsilbi yun, di ba? From the services na ginagawa nila. At sila ay magamit nila yan para sila ay mga hindi na malagay sa alanganin doon sa kanilang ginagawang rescue mission, relief and rescue mission ops, yan, mga ganyan. At iba't iba pa nilang paglilingkod ng ating pamahalaan dito sa ganitong klase ng mga sakuna. So yun. At doon sa mga nakaraan na ang ating pamahalaan at iba't ibang mga bansa ay nagkaroon ng conference, ministerial conference regarding sa mga sakuna. So nagkaroon ng magandang talakayan doon at pagbubuo kung paano haharapin yung mga ganyan sakuna. So sana yun ay yung natutunan doon at naibag ng pamahalaan at natutunan din ng ating pamahalaan, i-apply nila dito sa ating nangyayari ngayon at sa mga darating pang panahon upang yung pinakamahalaga ay yung prevention o yung pangunahin ay maisalba para aside from syempre yung nasa actual ka na re-rescue ka or kung mayroong sakasakali na ganyan na nasalanta sila ng lubot na sila ay sinapit na hindi mo akalain na ganon yung sasapitin ng mga lugar na yun, na kahit na halimbawa hindi na pwedeng lumikas, kahit hindi pwedeng lumikas ay ayun, tumaas pa rin na problema. So yun namang iba ay hindi pa man dumarating, parang yung nangyari sa Bicol, hindi pa man daw nananalasa yung bagyo, inula na sila ng lubos, yung landslide ang nangyari sa kanila. Kaya malaking bagay na yung pagtaka ng ganyang mga problema. So dapat well coordinated, lalo na ginawa nila yung sinusuportahan ng lokal na disaster risk reduction sa lokal. So dapat paikingin na lalo yun para napiprevent nila na iilikas. Nasasabihan nila yung mga tao, yung mga residente sa community kung vulnerable sila doon sa halimbawa bagyo, malakas na pagkulan, lalo na halimbawa yung palaging tinitext nung ating NDRRMC, yung ingat doon sa pagbuho, mga ganon, landslide, mga orange warning, red warning, mga ganon. So dapat yun ay seryosohin natin kung tayo ay malapit sa bundok whatsoever na kung saan para naiwasan natin na tayo ay maaaring nagsigrasya kung sakali may bagyo maaaring malakas ang pagkulan. So lilikas na agad para maaaring yung lugar mo mag-landslide. So ngayon ay pag minsan hindi natin natataka ng delusyon, akala natin bukas pa, ngayon nilaragasa ka na ng ulan, yun na, diba? So yan, kaya dapat ay seryosohin natin yung mga bagay na ginagabay din ng pamahalaan at sa ating mga sarili ay tingnan din natin yung ating katatayuan. So muli, maliwanagan natin Manila Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ang sambayan ng Pilipino at mula doon sa pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tugulin yung karapatang tao, yung bayarang ng patas ng hustisya, iwasan yung korupsyon, katiwalian, pang-abuso. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, huwag labanan yung pamahalaan. Suportahan yung mabuting mamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. Yan. So ngayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. Yan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos ng magaan at hindi tayo nagkakagulo sa bansang ito sa iba't iba nating kagustuhan o mga kanya-kanyang pamumuhay na hindi mayroong naghihirap, mayroong yumayaman na nagkakaroon ng kabuluhan. So yon, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhan naman ang Human Rights Promotion sa lingkong ito hinggil sa karapatang pantao, partikular dito sa issue ito ng pananalasa ng Bagyong Christine at pagtugon ng ating pamahalaan ng pamahalang Marcos na ito ay lubos na tumalima at nagbigay ng suporta
ang ating Pangulong Marcos na siya ay pumunta mismo doon sa mga lugar na nasalanta at kanyang kinumusta yung mga tao. So malaking moral support yan at malaking bagay na ginawa niya doon sa mga nasalanta. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.